Amen. Ayan po. Good afternoon, everyone. Yes, good afternoon, brothers and sisters in Christ. Okay, before anything else po, let's pray. Father God in heaven, thank you so much for this wonderful Sabbath day that you have given unto us right now. We declare, Father God, your word in Isaiah 11:2, that the Spirit of the Lord shall rest upon us, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Father, thank you that let your anointing flow in this place, Father God, that we will accept your word deeply and wholeheartedly in our hearts, and we will live by your word, Father God, and you alone all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, actually po, magte-testify lang sana ako. Makikipagkwentuhan lang po sana ako sa inyo. Dapat po si Sister Doris ang mag-share ng word. Pero, sabi ko kasi, sino mag-share ng word? Sabi ko kay Sister Jet, sabi niya, parang wala pa ata sabi niya. Pero nung bumalik siya sa kusina, sabi niya, ay si Sister Doris daw, pero ikaw na daw, sabi niya. Sabi, hindi, papaalam ko lang na medyo mahaba yung testimony ko. And sabi niya, diretso ko na daw i-share sa Word of God. Amen? So, ayan po. Ang topic po natin, hindi ko na papahabain. This is our slide. Okay, dun po muna tayo sa ating slide. Ay, gano'n? Hindi ko alam mag-sip-sis kasi. Kaya ang delayed kasi. Okay. Ayan. Delayed po siya, pero yung topic ko, delay. No delay. Sabi niya, ano ba yun? Okay. So, ang topic po natin ay, basahin natin lahat. No delay when you obey. Amen? Ayan. So, lahat po tayo, pinag-uusapan dito sa loob ng church, ang blessings ni Lord. Amen ba? And the process, para po makamit natin yung gantimpala ng Panginoon. Amen? Pero ngayon, iba po yung ginawa ng Lord sa life ko. And I want to share it to you because it's my living testimony. Tuwing tumatayo po ako dito, meron akong bit-bit na life testimony. Grabe si Lord, diba? Kasi yun talagang pinaka-prayer ko, every devotion, na like ko sinasabi, Lord, use my life to become a blessing and to become a testimony to every people na ma-encourage sila sa life ko. Amen? So ito po yung binigay ni Lord sa akin na scriptures. Okay. Number 1 po is when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Alam po natin lahat yan. Amen ba? Amen. That is Isaiah 60:22. And yung pangalawa, for with God, nothing shall be impossible. And that is in Luke 1:37. So, ang aking pong introduction is, yan, okay. Ang ating pong introduction is, we often pray for breakthroughs. Lahat pa tayo? Lahat tayo gusto ng breakthrough. Amen? Healing, provision, or direction. But God reminds us, it's not just about believing. It's about trusting, obeying, and waiting on His perfect timing. Faith must be lived out daily through patience, action, and obedience, knowing that with God, nothing is impossible. Amen? Do you believe that with God, nothing shall be impossible? Amen. So, hindi na po tayo tatagal. Let's go to our main points. Number 1. God's timing is perfect. That is in Isaiah 60:22. Delay is not denial. What feels late to us is right on time in God's divine plan. Okay, sabi niya dito sa aking example, in Joseph's dream took years to fulfill, but every step was preparation for palace. Alam po natin lahat ng buhay ni Joseph. Joseph had been betrayed ng sarili niya pong mga kapatid. Anong ginawa sa kanya? Binenta siya. Naging slave siya, pero bago po siya binenta, nagkaroon po ng dream si Joseph. At shinare niya ito sa buong family nila. Anong sabi niya? Ang sabi niya sa mga kapatid niya na napanaginipan niya,
magiging hari siya. Amen? At ano? Irurule niya ang palas. So nagulat yung mga kapatid niya. Wait, saglit lang. Bunso ka, tapos ikaw ang maghahari sa amin? Ano ka? Hello? Anong ginawa sa kanya? Binenta si Joseph. Sabi ng mga kapatid niya, baliw tong si Joseph. Nag-hallucinate si Joseph. Yayaman daw siya magiging hari. Tignan mo tignan mo yung katabi mo, mamaya ano na yan, hari na yan. Reyna na yan, di mo sure. Di ba? So ano nangyari kay Joseph? Naging hari siya. Pero bago siya naging hari, there's a process. Amen? Pinahirapan siya. Naging slave siya. Amen? Tinapon siya. Isa lang po ang masasabi ko dyan. Ito. God will show you your vision, but will not tell you how you're going there. Pinakita ni Lord kay Joseph yung mangyayari sa buhay niya. Pero sinabi ba ni Lord yung process? Hello? Hindi. Amen? Because your vision is a glimpse of your end. Yun yung katapusan. Pinakita ni Lord yung final destination ni Joseph. Hindi yung paghihirap na mangyayari sa kanya. Kasi kapag ang pinakita ni Lord yung paghihirap na pagdadaanan niya, sa tingin niyo gugustuhin ni Joseph maging hari? Hindi. Ay Lord, kalokohan. Wag na lang ako maging hari kung dyan lang din naman ako. Yan lang din naman ang ma-experience ko. Diba? Ilang taon pong naging slave si Joseph. Amen? Between the end and where you are is called the plan. The plan is the process that takes you to your destination. God will tell you your end like He showed to Joseph. He showed Joseph the throne. He is sitting on the throne, ruling and feeding his brothers. That's the end. Yun yung napanaginipan niya. He showed each one of you your end. Pinakita na po sa atin ng Diyos ang mararating natin sa buhay. We are called to be blessed. Amen? And we are blessed because we are the daughters and the sons of the living God. Buhay ang pinapanampalatayahan natin Diyos. Amen ba? Amen. Everybody got a dream. Tanong mo nga sa katabi mo kung may pangarap sa buhay yan. Ay kung wala, hindi ko na po alam. Sis. Kung wala pong pangarap yan, hindi ko na sure kung saan yan pumulutin. Lahat po tayo ay may pangarap. Amen? But He never tells you the plan. Meron tayong pangarap. Doon sa pangarap natin, yung pangarap natin, magiging doktor ako. Magiging artista ako. Magiging milyonaryo ako. Pero, yung process and yung plan to become that successful, alam mo ba yung pagdadaanan mo? No. Hindi po natin alam ang proseso ng Panginoon. Amen? Why? Because if He told you the plan, you will forget your destination. Kapag po ba sinabi niya kay Joseph na pahihirapan ka, mararanasan mo to, mararanasan mo yan, sa tingin niyo po ba, gugustuhin ni Joseph yung destination na yon, na maging hari? No. Diba? Makakalimutan natin yung pangarap natin pag alam natin yung proseso. Magiging doktor ba tayo kung hindi tayo nagdaan sa pag-aaral ng 10 taon? Nag-google sa pag-aaral? Yung attorney, bago maging attorney, alam niyo po ba yung proseso? Na halos mabaliw-baliw na yan, makabasa lang ng, so mas matangkad na libro kaysa sa kanya. Hindi, di ba? Ang nakikita po lagi natin yung finish line. Nung nakapasa si Brother Emil, ang nakita natin yung finish line. Yung finished product. Pero yung process, nakita po ba natin? No. Yung sleepless nights,
Yung pagpe-pray niya kay Lord, yung pagde-devotion niya kay Lord, yung pag-iyak niya kay Lord, hindi natin alam. Amen? Because the plan is to prepare you for your destination. So He takes you all these different struggles and circumstances to develop you. Hinahanda ka ng Panginoon para sa pagpapalang gusto mong makamit. Para sa pagpapalang gusto mong abutin. Amen? Right now, where you are may not be where you want to be. Yung iba sa atin, Lord, ayaw ko naman ng ganitong buhay. Ang hirap maging mahirap, Lord. Ang hirap na hindi pa nakakatapos. Ang hirap laging nagfe-fail. Paulit-ulit na lang ba ito, Lord? Ilang failures pa? Kay Sister Marifet, 7 failures. 7 years. Narinig niyo po yung life testimony niya, di ba? 7 failures and 7 years. Di ba durog na durog ka na lang palagi? Na tuwing magre-result yung exam, wala yung pangalan mo. Grabe, di ba? Minsan sinasabi natin kay Lord, Lord, tama na, ang dami ko ng sakit. Hirap na ako, kunin mo na ako, Lord. Lagi puro yun ang sinasabi natin, puro negative. Puro wala tayong ibang sinabi, kundi puro curses. Hello? Hindi po natin maiiwasan yun. Kasi we are on our flesh. Nahihirapan tayo. Amen? Pero sabi ni Lord, don't panic! Exclamation point. Don't panic! It's all part of the process. God is working on our character, our patience, and our vision. He is preparing you for what He has prepared for you. Grabe, di ba? Ibinigay na sa'yo ni Lord eh. Dadaanan mo na lang. Mag-aantay ka na lang. Amen? Next slide po. Key truth. Trust in the Lord's schedule. He hasn't forgotten you. Hindi ka kinalimutan at hindi ka kakalimutan ni Lord. Lahat ng mga iyak mo, lahat ng mga prayers mo, kahit paulit-ulit na, hindi po yan nakakalimutan ni Lord. Amen? Sabi niya, Isaiah 40:31, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Amen? Kaya kung nag-uumpisa ka pa lang sa struggles ng buhay mo, magpasalamat ka, kapatid. It's a sign. There's always a rainbow after the rain. Amen? I-enjoy mo yan. Kasi pagkatapos yan, hahalakhak ka. At sasabihin mo, Lord, you are a God of miracle. Amen? Number 2. God's power is unlimited. That is in Luke 1:37. No situation is beyond His reach. Miracles are His specialty. Kung ang mga doktor may specialty, may OB-GYN, meron po tayong mga abidja para sa mga bata, meron pang ears, eyes, nose, meron din pong specialty si Lord. Ano daw pong specialty niya? Miracles! Bakit miracles? Eh buong Bible, pag binasa niyo po yun, wala siyang ginawa kundi maghimala. Amen? Example, God opened Sarah's barren womb. Si Sarah po, ilang taon siya bago nabuntis? Very old na si Sarah, 90 plus. 90 years old. Sa tingin niyo po ba,
po, si Nana Marina. Makikita niyo pa po siyang magbubuntis. Di ba nakakatawa? Pero yun yung ways ni Lord eh. Wala tayong magagawa. No one can stop that. Amen? Next, may the Virgin Mary carry the Messiah. Virgin si Mary. Pero bakit siya nabuntis kay Jesus? Himala. Di ba? Wala kang katalit, magbubuntis ka. Ano ka? Anyari sa'yo, B. Di ba nakakatawa yung mga miracles, yung mga ways? Kakaiba si Lord pag gumalaw, amen? Kung sa tingin ng iba imposible, kung sa tingin ng iba hindi mangyayari, mali. Bakit ka maniniwala sa sinasabi ng iba kung minamaliit nila si Lord? Aba, wait ka dyan, sis. Kung sa tingin mo imposible yung mga pangarap mo, yung goals mo, yung faith mo, wait ka dyan. Kahit gaano pa kalaki ang pangarap mo, ibibigay ni Lord sa'yo yan. Sabihin mo nga sa sarili mo, ibibigay ni Lord sa akin to. Amen? Kahit gaano ka-imposible, gagawin niya yan. Bakit? Bakit gagawin ni Lord? Anong pinakarason? Kasi naglilingkod ka sa Kanya. Kasi naglilingkod ako sa Diyos na buhay. Naglilingkod ako sa Diyos ng himala. Amen? Kaya huwag mong problemahin ang problema. Purihin mo ang Diyos habang nasa kaligitnaan ka ng problema. Dahil habang nag-aantay ka sa pagpapala, maniwala ka kapatid, ibibigay niya yan sa'yo. Amen? Diba? Lagi ko sinasabi sa prayer ko, Lord, I will finish the race and fight the good fight of faith. Matatapos ko tong laban na to. Amen? Next slide. Key truth. Stop measuring the problem. Tama na yung araw-araw pagkising mo. Ito na naman, Lord, sana ko kukuha ng pera pangkain. Ito na naman, Lord, yung tuition ng anak ko. Ito na naman, Lord, yung bills. Ito na naman, Lord, ito na naman, yung sakit. Stop measuring the problem and start magnifying the God who solves it. Amen? Mindset lang yan. Di ba sabi ni Atty. Emil, nung VBS, mindset lang yan, kapatid. Lahat ng negative mindset, ang galing mo. Kasi kung yun ang dadaanan mo, ay ang endpoint mo, wala, best. Di ka magsasucceed sa buhay. Kapag puro nega ka sa araw-araw ng pag-gising mo, wala kang mapupuntahan. Alam niyo po ba ang one realization ko in life, and I thank God, na yun po ay natanggal na sa buhay ko, is yung pumuna ng pagkakamali ng iba. Yung problema, hindi problema ng kapitbahay. Yung makichismis sa chismis ng iba. Hello! Kasi wala tayong ibang ginagawa kundi tignan yung iba. Ba't di mo tignan yung sarili mo? Amen? Nakita mo yung kapatid, alam ba naman niya si sister? Ganun. Araw-araw ka nagkakasala. Mananalangin ka, magkakasala ka. Stop! Stop all the negative words. Stop all the curses. Stop. Amen? Lumaya tayo sa ganung attitude. Ako, I believe, pinalaya na ako ni Lord sa ganung attitude ko. Alam mo, pag may nagsasabi sa akin ng mga problema, kay ganito, ganyan, hayaan mo na sila. Problema nila yan. Diba? Problema nila yan. Ang dami ko ng problema, nadagdag ka ba? Ano, 1+1? Diba? Huwag mong problemahin yung problema ng kapitbahay nyo. Amen? And start magnifying the God who can solve every problem and every situation and circumstances in our life. Amen? Number 3,
Walk by faith. That is in 2 Corinthians 5:7. Don't wait to understand everything. Step out in trust. Ano sabi niya? Step out in trust. Diba sabi natin, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Amen? Faith isn't about feelings. It's about following even when it's dark. Amen? Kaya nga po faith eh. Diba? Ilang beses na po tayo nakarinig ng teachings about faith. What is faith? Yung pinapalimpalatayahan mo, yung hindi mo pa nakikita. Hello? Si Lord po ba nakita na natin face to face? No. Pero naniniwala po tayo sa Kanya. That's faith. Eh yung iba, Lord, gawin mo muna bago ko maniwala. Hinamon mo pa si Lord. Diba? Eh Lord, gawin mo muna para maniwala ako sa'yo. Sabi ni Lord, siya, bahala ka dyan. Hamunin pa ako nitong batang to. Trust in the Lord. Fully. Wholeheartedly. With all your mind, with all your soul, with all your might, with all your strength. We need to live by faith. And we need to walk by faith. Hindi pwedeng live by faith ka lang, kapatid, tapos walang walk by faith. Kasi kahit pahabang buhay kang maniwala, kung hindi ka lalakad at gagalaw sa pananampalataya mo, walang kwenta. Hindi yan mapapasayo. Galaw-galaw din, uy, kapatid. Madalas kasi sa atin, tamad tayo eh, no? Bakit tayo naghihirap? Kasi tamad tayo. Paggising ng umaga, kagigising mo lang, pagod na ako. Wait lang, upo lang, pagod ako eh. Kagigising mo lang, B, pagod agad, B? Ano na, B? Diba? Pagod ka matulog, 24 hours kang natutulog, naka-sleeping pills. Diba? Kahit dasal ka ng dasal, 24 hours, kung hindi ka gagalaw, paano kikilos ang Diyos? Oh, sige nga. Walang babagsak sa'yo. Walang magic kay Lord. Process meron, magic wala. Amen? Eh kung sabi mo, Lord, naniniwala ko, bibigyan mo ko ng sasakyan. Lord, bibigyan mo ko ng sasakyan, bibigyan mo ko ng sasakyan. Uuwi ang sasakyan na yan sa bahay, Lord. Uuwi yan sa bahay. Pero wala kang trabaho. Late ka nagigising. Ano ba yan? Pambihira, B? Paano uuwi yun sa bahay mo? Sa ibang bahay uuwi yun. Sa'yo hindi. Diba? Paano na, B? Naguguluhan din ako, guys. Diba? Yung iba kasi yung pananampalataya natin na over na eh. Yung pananampalataya natin na uupo na lang tayo, ibabagsak na lang, Lord, sa harap mo. Walang ganun, B. Yugyugin mo nga yung sarili mo at sabihin mo, wag akong tamad. Always remind yourself, paggising mo pa lang, galaw-galaw din, uy. Galaw-galaw din. Anong gagawin ko ngayong araw? Diba? Totoo po yan. Alam nyo, itong buhay sa mundo nakakapagod. Paggising mo, pagod ka na. Masakit yung likod mo, masakit yung katawan mo, inuubo ka, hindi ka makahinga, wala ka pang pera, wala kang pangkain, wala lahat. Wala ka rin trabaho, wala lahat. Di ba nakakapagod yun? Wala ka. Di, gusto mo na i-end yung life mo. Lord, kunin mo na ako, buti kung si Lord ang kukuha sa'yo. Di ba? Mga pensionado dyan, yugyugin mo yung sarili mo, uy. Hindi habang buhay magiging pensionado ka. Habang nabubuhay, may pension ka, hanggang dyan ka na lang sa pension mo. Hindi magmumultiply yan ng milyon. Di ba? Yung pension
yan na sa tingin mo lumalaki yan. Hindi yan magiging milyon, sis, kahit ilagay mo sa bangko. Mas makaltasan ka pa. Mas maging mahirap ka pa, di ba? Gigigil din ako eh. Amen? Doon tayo sa application. Next slide. Application, keep walking even when it doesn't make sense. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko rin naiintindihan. Kahit ako hindi ko naiintindihan, bakit may mga taong tamad? Ba't may mga taong laging pagod? Di ba dapat nga pagising sa umaga, ay Lord, thank you for the new life, for the new bed. Ginising mo ko, Lord. Woo! Yes! Okay, yung gagawin ko ngayon, Lord, magtrabaho ako. Kung hindi ako magtrabaho, mag-evangelize ako, maki-share ako ng gospel sa ganito, kay mag-Bible study nga ako dito kay kay Kumare. Mga ganon, di ba? Yung may nagagawa tayo araw-araw. Yung fruitful tayo araw-araw. Amen? Sabi niya dito, obedience in motion is faith in action. Amen? Kailangan mo ng action. Action! Diba? Kasi kung wala po tayong action, wala po. Bedridden na tayo, guys. Di ba? Gusto niyo maging bedridden? Siyempre ayaw natin, di ba? Kaya gumalaw tayo, amen? Number 4. Bibilisan ko po ng pinakamabilis na kaya kung matapos tong word na to. Amen? Number 4. Live by faith. That is in Romans 1:17. Faith is a lifestyle. Not just an emergency button. Ano? It's a lifestyle. Hindi yung pag-emergency, wait, faith. Ganon. Wait, may faith ako ngayon. Bukas wala na. Pang-emergency lang pala yung faith mo, Beth. Ano nangyari, kapatid? Diba? Let God guide your relationships, your finances, your decisions, and your future. Amen? Kung ang pananampalataya mo, pang 1 taon lang, tapos expired na, expired na din yung blessing mo. Hello? Gusto mo ba may expiration date? Wala, di ba? Pag expired na, panis ka na, sis. Panis ka na, kapatid. May expiration yung pagpapala mo. Kahapon, blessed ka. The whole year, blessed ka. Next year, mahirap ka na. Diba? Hindi ganon. Dapat, ang pananampalataya natin, walang expiration. Walang ending. Yun yung dapat may forever. Di ba? Yung pananampalataya natin ang dapat forever. Amen? Dahil yun po yung magliligtas sa atin. Yun po yung way para pagpalain tayo ni Lord. Yun yung dapat may forever. Hindi yung ngayon naman nanampalataya ka na, Lord, ako, bibigay mo sa akin tong answered prayer ko. Tapos next year, binawi mo agad. Sasabihin mo kay Lord, Lord, binabawi ko na pala, joke lang pala yun, Lord. Napaka-imposible pala nung gusto kong mangyari sa buhay ko, Lord. Hindi pala magiging doktor ako, joke lang. Tapos, doon na po ako sa mga katotohanan, Lord. Ano na lang kukunin ko, Lord? Yung pinakamababang course. Kasi yung doktor lang, imposible yung Lord eh. Wala kaming pera. Hindi ako matalino, Lord. O, di ba? Sinabi mo na, pinangunahan mo na si Lord. Di ako papasa sa board. The decision gonna be, wala desisyon. Diyos ka. Ganun po tayo madalas sa buhay natin. Hello! Madalas nauuna tayo sa plano ng Diyos. Imbis na sabayan natin ang plano ng Diyos sa buhay natin, nauuna pa tayo. Amen? Baka kapatid, yung oras na dapat i-deliver na sa'yo ng mga angels yung parcel mong blessing. Nautlot pa! Andiyan na yung angels, i-deliver na sa'yo yung malaking
Tapos naudlot, biglang return parcel. Hindi po present, wala po tao sa bahay. Lord, walang tao sa bahay, nag-knock-knock kami, Lord. Return parcel na lang po ito. Diba, nakakalungkot? Andyan na, ikakatok na sa bahay mo. Naudlot pa. Diba? Buti sana kung cash on delivery yung parcel, takbuhan mo na, Bi. Wala kang babayad ngayon. Wait lang. Hindi, libre naman yung parcel mo eh. Diba? Sino ayaw ng free parcel? Diba gusto natin lahat? Amen. Biglang bumalik kay Lord, nagulat si Lord, wait lang. Binalot pa, may ribbon pang malaki, oh. Yung pala, brand new car na pala. Naka-ribbon ng red. Na i-deliver sa ibang kapitbahay, B. Sayang. Kaya po, kapatid. Huwag tayo ganon. Sabi mo sa sarili mo, huwag ganon. Tiis-tiis lang. Kaya ko to. Adya. Kaya mo yan, sis. Mapagtatagumpayan natin lahat ng bagay. Amen? Kapag may malaki kang pangarap, kapag may malaki kang pinapanampalatayahan, panampalatayahan mo hanggat wala pa ito sa kamay mo. Okay? Malapit ng darating yan. Amen? Alam niyo po yung mga nag-amen, malapit na talaga sa inyo yan. Natutulog ata kayo. Uy, gumising kayo, guys! Mga kapatid, gumising kayo. Blessing yung pinag-uusapan natin. Pag tulog-tulog ka, ay nako, sabi ko sa'yo, milyonaryo na kami lahat, ikaw, wala kang pera. Hindi pa kami nagpapautang. Bawal 5-6. Bahala ka dyan. Kaya kung natutulog ka, ay nako, sabi ko sa'yo, ito pa ang pinakamasayang teaching, yung blessing. Di ba? Yes! Oy, ganon. Dapat lagi na yung buhay. Amen? Amen. Let's go to application. Living by faith is choosing God's way every day. Not just when it's convenient. Sabi ko nga po sa inyo, hindi lang ngayon, kundi dapat araw-araw. Yun na po yung hobby natin. Ang hobby natin maniwalang yayaman ako. Papasa ako. Gagaling ako, Lord. Araw-araw yun ang pananampalataya natin. Amen? Number 5. Act on your faith. That is in James 2:26. Believing is important, but doing seals the deal. Amen? Example of that. The woman with the issue of blood didn't just believe. She pressed through the crowd and touched Jesus. Ilang taon siya nagdurugo? 12 years. 12 years kang dinudugo, sa tingin mo may lakas ka pa? Baka bedridden ka na. Si ate nga, ilang buwan lang duduguin niya. Putlang-putla na yan, kulang na siya sa dugo. Magpapasali ng dugo ulit. Ito 12 years. Pero anong ginawa niya nung narinig niyang darating si Lord? Darating si Jesus. Ang sabi niya sa sarili niya, kailangan kong mahawakan si Jesus, kailangan ko siyang makita. Sinabi niya lang na kailangan niya makita, hindi niya sinabing, kailangan kong gumaling. Hindi niya sinabing ganun. Kailangan niya lang makita si Lord, kailangan niya lang makapunta doon. Di ba, ano itsura, di ba? Laylayan nga lang po yung na-touch niya eh. Ibig sabihin, nakadapa na siya. Di ba? Nakikipagsiksikan na siya sa crowd. Pero anong nangyari himala sa kanya? Gumaling po siya. After 12 years of bleeding. 12 years ka na po bang naghihirap? 12 years ka na po bang nag-aantay sa answered prayer mo? 12 years ka na po bang walang makain?
12 years ka na ba sa sakit mo? Hindi po, brothers and sisters, di ba? Amen? Si Sister Jen, ilang years po siya? Ilang years ka, sis? 2021 up to 2025 na declared na cancer-free na siya. 21, 22, 23, 24, 24 years siyang nagbe-bleeding. 4 years yung process. Pero sa tingin niyo po ba gagaling siya kung di siya nag-action? Mag-iiba na si Lord sa kanya kung patuloy pa rin siya kumakain ng masama? No. Yun po yung point natin. We need to walk and live by faith. Aksyonan mo, sis. Amen? Ito yung sinasabi ko kanina, kapatid. Parang love lang yan eh. Action speaks louder than words. Kahit paulit-ulit mo sabihin sa isang tao, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Pero hindi mo ginagawa, sa tingin mo maniniwala siya? No. Gawin mo. Huwag ka magsabi ng I love you, pero gawin mo, mararamdaman niya yan. Sure ako. Ganun po yung ibig sabihin. Yun po ang ibig sabihin ng live by faith and walk by faith. Mas ramdam ni Lord kapag may action ka. Kapag gumalaw ka, mas makikita ng Diyos na decided kang makuha yung gusto mo at makamit sa buhay mo. Kung dasal lang ng dasal at walang galaw, paano na? Example po, kapag gusto mo kumain ng fried chicken, tinitigan mo, inopen mo yung freezer. Fried chicken, iluto mo yung sarili mo, iluto mo yung sarili mo, iluto mo yung sarili mo. Lulutuin niya kaya yung sarili niya, guys. Sa tingin niyo maluluto yung manok habang tinititigan niyo? Hindi siya maluluto. Sis, kahit ipagdasal mo 24 hours ka dyan, luhudan mo pa yung manok. Please lang, maluto ka na. Parang bihira talaga. Nakakatawa po, di ba? Sa ating buhay, nakakatawa talaga. Nakakatawa kasi hindi mo na alam minsan kung paano mabuhay ng tama at naaayon sa gusto ng Panginoon para sa'yo. Kaya pati si Lord napapakamot sa ulo eh. Pambira naman itong alam ko. Nasobrahan sa prayer. Reaction wala. Ulang batukan ka ni Lord. Anak, pray ka naman ng pray. Kunin mo yung manok, iluto mo. Ganon. Diba? Pambira. Pati si Lord pinagproblema mo pa. Amen? Hindi ka makakakain kung di mo lulutuin. Sa bawat gusto natin, may kasamang galaw. May kasamang gawa. Amen? Punta tayo sa application. If you truly believe it, act on it. Amen? Act like it. Faith that doesn't move is faith that doesn't grow. Nagtalim ka. Pa! Tinamay mo dyan. Bahala ka mabuhay, babalikan kita after 6 months. Hindi mo diniligan, B. Hindi mo binantayan. Nasunog na sa araw. Nag-flood na, nalunod na siya. Ganun po ba? Useless yung seedling eh. Binigay na sa atin ni Lord yung seedling. Aalagaan mo na lang, papalakihin mo na lang, babantayan mo na lang. Ba't di mo pa magawa? Libre na yung seedling eh. Binigay na sa'yo ni Lord. Amen? Last na po to, number 6. Alam ko po gusto niya na mag-conclusion. Huwag po kayong maumay, kapatid. Ha? Dahil may kikwento pa ako sa inyo. Baka mahulog kayo sa upuan mamaya. Kaya kapit lang. Ako may seatbelt ka, ni seatbelt nyo na yan. Okay? Sabi mo nga sa sarili mo, makinig ka. Huy, makinig ka. Okay, let's go to number 6. Obedience unlocks and accelerates the blessing. Amen? If you are willing and obedient
you shall eat the good of the land. That is in Isaiah 1 verse 19. Obedience doesn't just please God. It positions you for swift breakthrough. Alam niyo po ba ang meaning ng swift? Ang meaning po ng swift is quick, fast, happening without delay. It's very quickly. Pak! In just a snap of a finger, andyan na sa'yo. No delays. Walang 10 taon, walang 7 taon, walang 5 taon. Nasa harap mo na. If you obey. Amen? Delayed obedience is often the reason some answers seem delayed. Not because God is holding back, but because we haven't fully surrendered. Sino nandito nung binordyan ni Ma'am Rema? Delayed obedience is still disobedience. Bakit nadadali ang pagpapala mo? Kasalanan ba ni Lord? Hindi. Kasalanan mo. Truth hurts, mga kapatid. Bakit hanggang ngayon nandyan ka sa sitwasyon na yan? Bakit hindi ka makalaya? It's because kasalanan mo. Ayaw mong lumaya sa kalagayan na meron ka. Ayaw mong ma-receive ng mabilisan yung pagpapala ng Diyos para sa'yo. Hello? Di ba naging malungkot kayo ng obedience na yung pinag-usapan? No blessing, amen. Amen, Lord. Nung obedience na big. Bumaba lahat ng ulo niyo, nandun sa paa niyo. Na! Bago ibigay sa'yo ng Panginoon, you need to obey. Mahirap bang mag-obey? To be honest, mahirap mag-obey. Because we are in our flesh. It's very, very, very hard to obey. Bakit? We have our own priorities in life. May sarili ka ng plano eh. May sarili ka ng bucket list. Yung blueprint ni Lord na para sa'yo, pinunit mo na. Nasunod kung ano yung blueprint mo ay hindi, Lord. Kasi yung blueprint mo, Lord, palasyo, Lord eh. Palasyo yung bahay. Ano lang, Lord, kubo lang sa akin. Erase ko yan, Lord. Wait, mag-drawing ako ng kubo, ito yung ipapatayo ko, Lord. Hello? Sa tingin niyo po ba gusto ng Diyos na nakikitang mahirap tayo? No. Kung meron dapat maging milyonaryo sa mundong ito, we the children of God. Hindi po tayo create ni Lord para maghirap. It's our own will. Dahil ang will ni Lord para sa atin, lumago, yumaman, maging pagpapala sa iba. Paano ka magiging pagpapala sa iba kung wala kang mailalabas? Sa tingin niyo po ba, libre ang evangelism? Hello? No. Bibili ka ng chairs. Bibili ka ng speakers. Magpapagas ka ng sasakyan. Magpapakain ka. Libre? No. Kahit po ang pag-evangelize, very costly. Amen? Delayed obedience is still disobedient. Pero, if we obey God, pero
God, ito po yung examples. Alam niya kasi lagi lang nakabukas yan eh. Stop running. Stop running. Okay, patalastas po. In Jesus' name. Distraction. Okay. Let's go to our example. Doon mo muna siya sa likod, Phil. Abraham moved immediately when God told him to go and become the father of many nations. Amen? Peter obeyed Jesus. Peter obeyed Jesus' instruction to cast the net again and experience instant overflow. Alam niyo po ba yung kwento ni Peter? Ito po ay word ni Sister Klang nung midweek service. Di ba po inutusan si Peter ni Lord? Nasa isang boat lang sila. Wala siyang makuha fishes sa kabilang side. Ang sabi ni Lord sa kanya, ibato mo sa kabila. Di ba kung ikaw, common sense. Isa lang tong bangka. Isa lang yung dagat, di. Totoo? Di ba? Minsan gano'n tayo, di ba? Pag sinabi sa'yo, huwag ka nang mag-alinlangan. Madalas sa atin, sinabi sa'yo, binigyan ka na ng instruction, yung instruction na yun na yung sagot sa ano mo, tapos magtatanong ka pa, hindi kasi ganito eh. Nasa isang bangka lang naman tayo, kung nag-compute ka pa. Ang daming delays, di ba? Kung sinunod mo, katulad ni Peter, nakakuha siya maraming fishes. Napuno, kulang pa yung bangka nila. It overflows. Amen? Kaya don't question God. Don't question your leaders. Don't question the Holy Spirit. Sinabi sa'yo ni Lord, ibigay mo to. I-release mo to. Pagpalain mo si ganito ay, Lord, hindi na kaya kailangan pagpalain, may pera naman yan. Mas marami pang pera sa akin yan. Pag sinabi ni Lord, gawin mo. It will unlock your blessings. Amen? Don't withhold. Joshua obeyed unusual command to march around Jericho, and the walls fell without delay. Nawasak yung wall of Jericho by marching. Sa tingin niyo po ka mawawasak yung wall of Jericho pag hindi ka kumuha ng, ano yung mga pangwasak na, ano? Mga maso. Naglakad ka. Tignan mo tong pastor natin. Paglalakarin niya tayo sa wall of Jericho para daw mawasak yung wall of Jericho, may pangmaso naman. Diba? Minsan ganun tayo eh. Si pastor naman, nag-uutos naman ng imposible. Kung binaso, di tapos na. Hello? Inawasak nga yung wall of Jericho dahil lang sa pagmamarcha nila. Imposible, di ba? Sabi ng iba. Siguro sis matataba sila sis. Siguro mga nasa 100 kilos yung bawat members nila. Grabe kayo guys ha. Sumusobra kayo dyan. Huwag ganon. Grabe, di ba? And Naaman. Sino nakakilala kay Naaman? Naaman. He's a king. Pero, yung dami niyang pera, hindi nagamot yung ketong niya. Bulutong or kung ano pa man, na sobrang lalaki. Nagamot ba sa kayamanan niya? No. Anong instruction sa kanya? Lumusong sa ilog. Lumusong ka sa ilog. Pag-ahon mo, kamukha mo na si Piolo Pascual. Baduming ilog pa sis. Hari yun ha. Naaman is a king. Naaman is a king. Pero, anong ginawa niya? Nag-obey siya. Kumuha siya ng horse. Let's go to the dirtiest ilog. Let's swim. Ang ginawa niya, lumublob siya. Pag-ahon niya,
Wala na lahat ng bulutong niya, wala na lahat ng ketong niya. Unbelievable, di ba? Grabe yung miracles ni Lord. It's very impossible. Ako po habang ginagawa ko itong topic na to, hindi ako makamove on. Kasi maghihimala si Lord sa napaka-imposibleng paraan na inaasahan mo. Amen? Kaya sa buhay natin, kung may instruction si Lord, may instruction ng Holy Spirit, let us obey ASAP, ASAP, as soon as possible. Para asap din yung blessing. Amen. Kung may pinabibitawan sa'yo si Lord, bitawan mo. Kung may pinaparelease sa'yo si Lord, i-release mo. Kahit mahirap. Kahit masakit. Sabi ni Lord sa'yo, i-release mo yung tithes na yan, anak. Sabi mo, Lord, wait, i-compute ko sa'yo, Lord, ha? Ito yung loan ko. 120, 30,000, 15,000, negative. O, di ba, Lord? Negative. Wala na. Nagpag-imanisyan ka sa harap ni Lord. Eh, sinabi lang, i-release mo yung tithes mo eh. Pag sinabi ni Lord na i-release mo yung pledge mo for the church building, i-release mo. Kahit sa pinakamasakit na paraan. Eh, nakapagpagawa ka nga ng bahay. Nakabili ka ng kotse. Kumakain ka 10 times a day. O, diba? Gluttony. Gluttony yan. Isipin nyo na lang po ang buntis ako, ah. Charis. Ano, diet ako? Huwag nyo pansinin. Grabe, di ba? Pero pagdating sa pag-pledge, sa church building, hirap na hirap tayo. Aminado ako dyan, Lord. Preaching ko, turo sa akin. All these years, simula college ko na nag-aaral ako sa Manila, nakakommit po ako ng pledge 500 pesos per month. Wala po ako naibigay ng isa. Hello? At wala ko ibang masabi kay Lord kundi sorry. Nakakahiya, di ba? Paulit-ulit pinipreach dito ni Pastora ng ating mga leaders to give for the church building, pero sarili nilang anak walang maibigay. Why? Because I have my own problems. I have my own bills. Rumaragasang bills. Pero that's not valid. It's not acceptable. Sabi sa'yo ni Lord, nakabili ka ng bahay mo. Nakabili kang sasakyan mo. Kumakain ka 10 times a day. Sumusobra ka, ha? Hello? Antok na kayo? Ito pong testimony ko, kahit si Brother Robin, na sarili kong asawa, hindi alam ito. My greatest example, and my very last example in this slide, is myself and my life testimony. Ayoko umiyak. Ba't ganon? June 28. Magsasahod po ako sa TikTok. Alam niyo na po yan. Alam niyo na kung ano yung sinasabi ko. Yung isang social media platform na yon, I use it for my
sideline. Okay? So, meron po akong businesses, to be exact. Ang dami. Businesswoman yan. Businesswoman. Businesswoman talaga, ang daming loans. At ang daming utang. Wala akong utang. Wala akong utang, bayad na ni Lord. Grabe, di ba? June 28, I testified here. Naalala niyo po, nag-testify ako dito. Nag-thank you ako kay Lord kasi naka-receive na ako ng 5 digits sa aking tic-tac-toe. Monthly, naglalabas ako ng 5 digits. Sa YouTube ko, naglabas ako ng 5 digits that moment. And the next month, inaasahan ko na yung ilalabas ko na yun, pang bills, pang bayad. But the Lord told me, i-withdraw mo lahat yan at ibigay mo sa church building. It was very, 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 I cannot understand, in short. But you know what, brothers and sisters? Sabi ko, Lord, I will obey. After that very moment na nag-testify ako sa harapan ninyo, lumabas po ako. Hiniram ko yung sasakyan ni Brother David. Umuulan po yun. Nag-withdraw ako dyan sa bunton. Nasa loob ako ng sasakyan. And yan po yung winidraw ko. Wala pong matitira sa akin. Pati laman po ng ATM ko, walang matitira sa akin kasi kasama po yung tithes. So tithes plus the pledge for the church building. Gusto nyo malaman kung magkano? 20,000 po ang pinaparilis sa akin ni Lord for the church building. 20,000 po na dapat ibabayad ko sa bahay namin. Humingi po ako kay Sister Minda ng envelope. And itong sinulat ko. Pledge for the church building. Heart. Thank you, Lord. And habang nasasakyan po ako, sabi ko, Lord, accept this. This is all for you. And that moment po, binigay ko yun kay Sister May. Pauwi po kami, si Brother Bin, may cash ka ba dyan? May cash ka ba dyan? Cashless ako, B. Literal! Literal akong cashless! Ay, ganun ta? Sige, tama. May testify daw po siya. Alam niyo mga kapatid, yung bigay ni Sister Mami sa akin yung envelope, biglang, ganun, hindi ko pa binibilang, alam ko na 20,000 yun. Kaya, grabe siya, ay, bakit sinusulat ka na ng 20,000 hindi ko pa binibilang? Sabi ko, ganun. Kaya nung in-open ko, binilang ko, pero naisulat ko na ng 20,000. Kaya, big-big ko kay Pastora. Grabe, di ba? Ni-reveal ni Lord sa kanya kaagad. Without, hindi niya mga nabuksan daw eh, di ba? Naisulat ko na yung 20,000. Naisulat na ni Sister Mayet. Ang galing ni Lord, no? Grabe talaga. In that very moment, sabi ko, Lord, ngayong buong week, wala akong shoot. Hindi ko alam saan ako pupulutin. I was empty. Hindi po halata, di ba? Kasi mukha naman talaga akong mayaman.
Kaya pati lahat ng mga kumari ko, Mars, grabe, walang talagang pera. Hindi sila naniniwala. Ganda lang kasi yung labanan para mukhang mayayaman tayo. Buti na lang, Lord, maganda ako. Partida, yung mayayaman, di ba? Hindi mukhang mayaman. Ay, nako, buti na lang. Blessed ako. Grabe, di ba? Then, that very week, sila mama and papa nagpatulong po. Siyempre, wala akong mga shoot, wala akong mga gagawin. Asikasuhin po yung church building. So sabi ko kay Lord, Lord, I will work for the greater glory of your name. Sabi ko. Araw-araw po kaming lumalabas, bibili ng tiles, bibili ng lights, kung ano-anong minimekos-mekos namin para sa church building. Babalik kami City Hardware, punta kaming church, babalik ulit City Hardware. Akala mo plaza lang yung City Hardware, layo, di ba? Wilcon, Rai. And praise God kasi meron po si Tito Junior, Tito Odilo na tumutulong para magbuhat, mag-deliver po ng mga pinapabiling mga items, mga materials. And that 2 weeks, namimili po kami for the church building. And here comes, after po niyan, naka-receive po ako ng mga request free samples for the church. Yung mga chandelier, tapos yung gas stove, tapos yung blower fan. So, isa po yun sa heart desire ko na, Lord, na-approve sa akin to para sa church. Di ba po, tinestify ko yun sa inyo nung nakaraan, na may mga nire-request po ako sa TikTok to na mga items for the church. And that was all approved. So, ibinigay ko po sa church. Nag-preach po si Sister Rema about building the temple of God. And ito po yung conclusion niya. Let us continue to be a support in the construction of the church building. Our obedience to the call of the Lord will open the door for us to experience God's miracle, favor, provision, and even breakthroughs in all areas of our lives. Tapos inabot po sa akin ni Mama yung envelope na binigay ko kay Sister Mayet. At sabi po ni Mama sa akin, ilagay mo yan sa pledge, ilagay mo yan sa basket, dun sa pledge basket. Ikaw mismo maghulog, sabi niya. Kung naalala niyo po, nagpalagay si Pastora Marlene dito ng pledge basket for the church building. Kasi po, naghihingalo na po yung ating fund. So, nagbigayan that time. That is July 5. Note po ha, July 5. July 6, kinabukasan, gumawa ako ng video content ng product na ibinigay sa akin ng isang company. Maliit lang po siya na product. Nag-open ako ng mga parcel ko without moment. Sobrang dami kong parcel. Ang gulo ng buong office table ko, ang buo lahat, kasi ng gulo. Box. Bago kami pumunta doon sa pinsan ni Piwi, I heard a very audible voice. Kunin mo yan. Yung pinakamaliit na parcel, pinapakuha sa akin ni Lord, ng Holy Spirit. Sabi ko, sige, pwede naman. So, kinuha ko, nilagay ko sa bag. And then, pagpunta namin sa pinsan ni Piwi, magpa 5:30 na po, pababa na yung araw. God reminded me. Nakaupo kami talaga nagkwentuhan kami ang saya namin. In that very moment, uy, wait lang, sabi ko, may gagawin pala akong video, kailangan ko palang ma-market itong product na ito, sabi ko. Sabi ko kay Bin, kunin mo yung product, tapos babasahin natin yung sasakyan. Basahin, tapos sabi niya, bakit kasi sasakyan na lang nihirap yung pinsan niya po. Kasi nandun yung host. So sige, go. Ngayon, habang naglilinis po ako, nag-video na kami,
Itong si Piwi, binulungan niya po yung asawa ng pinsan niya. Sabi niya, "Hoy, yung glass sa CR nyo, napakadugyot. Ang dumi-dumi, yun ang linisin nyo." Sabi niya. Tapos sabi ko, "Oo nga no," sabi ko. Pero that time, sabi ko sa isip ko, baka mapahiya ako nito, baka hindi effective yung product. Pero sabi nung kumare ko, "Sige Mars, akyat tayo, maglinis tayo," sabi niya. Siyempre gustong-gusto niya, di ba? Ginawa niya akong katulong for today's video. Grabe, tagaktak yung pawis ko sa loob ng siya nila, as in. Basang-basa talaga ako literal. Kukuskus akong ganyan, sabi ko sa video. Ay, pagdasal natin mawala to kasi kung hindi mapapahiya talaga ako sa video. Kasi po, yun yung watermarks na more than 1 year na hindi natatanggal kahit anong bilhin niyang product. So natanggal. Ngayon yung reaction niya sa video, "Uy, Mars, grabe, tanggal talaga." Mga gulat moments. So after po nun, to make it short, 10:15, July 6, 10:12 p.m., 10 o'clock ng gabi. Sabi ko, bago kami umalis dun sa bahay na yun, i-upload ko muna to, sabi ko. Sabi sa akin ng kumare ko, kasi po alam nila ang faith namin eh. And grabe din po ako mag-share dun sa mga kumare ko. Yung mga napaka-imposible, kaya minsan eh, nahahype din sila sa akin eh, kasi yung mga imposible, yun yung mga sinashare ko sa kanila. So sabi niya, "Mars, yan na yung first million mo." "Mars, amen," sabi ko. "Kinikilabutan ako sa'yo, Mars," sabi ko. "Hindi lang ikaw nagsabi niyan, Mars, ang dami nyo na," sabi ko. "Totoo?" sabi niya sa akin. "Oo, totoo." Sabi ko, "Ang dami nyo na." Si Papa, 2 weeks po magkakasama kami, nag-confess siya sa akin. Sabi niya sa akin, "Nak, marireceive mo na yung first million mo." First time in history na sabi sa akin ng tatay ko yan. Sa dami-dami po ng negosyo ko. Ngayon niya lang nasabi sa akin na magkaka-7 digits ako. So, July 7, Monday. Tignan niyo po to ha. July 5, July 6, July 7. At exactly 9:26 a.m., pagkagising ko po at pagka-open ko ng TikTok, 15K views na in just 11 hours. Alam niyo po, ako na po yung pinaka-OA na tao sa lahat. Ako na talaga yung pinaka-OA. Kasi nung nakita ko yung 15,000, umiiyak na ako. Sis, pakita mo nga, umiiyak na ako. Sabi ko, ba't kaya umiiyak ako na overflowing na iyak na humahagulgul ako. Alam niyo pa may instruction sa akin ni Lord, gusto ko mag-pray that time. Pero pinaligo muna ako, maligo ka muna. So naligo ako. Pagkaligo ko po, alam niyo po, nakaupo ko sa CR. Humahagulgul ako, asin yung hagulgul ko na, "Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus." Non-stop. Wala pa po akong million ha. Grabe ang OA ko, di ba? Umiiyak ako, magulgul ako, "Thank you Jesus." Ganun talaga literal. Malala pa po. Paglabas ko ng banyo, ng banyo, 20,000 plus na. Naligo lang ako ha. Paglabas ko po ng banyo, 20,000 plus na yung views ko. Views po itong pinag-uusapan natin ha, yung nanood po sa akin. Okay? Hindi po ito yung pera ko. Huwag tayong OA dyan. Nakating tayo dyan, mga sis. Okay? And then, pagka-check ko po ng sales ko, 1,500 agad. Pesos. 1,500 pesos agad. After po ng shoot ko, kasi may shoot ako that day, ay, ito pala. Umakyat ako sa taas, umahagulgul ako. Eh, andyan si Brother Bean, tapos si Oz natutulog. Nagbibihis ako. Nagbibihis po ako. Tapos sabi niya sa akin, kasi nakatulog po siyang bunga. "Nandiyan sa'yo?" Sabi niya sa akin, ang laki ng mata niya. Tapos sabi ko, marireceive ko na yung first 6 digits ko. Yung million
Gusto niya instant beef. Sabi ko, tumayo ka dyan, magpe-pray tayo. Umiiyak ako, totoo ba? Totoo, magkano na, magpe-pray tayo. Magkano siya ng magkano, baby? Chismoso to eh. So, nag-pray kami, umahagulgul ako sa prayer ko. Talagang hagulgul ako, thank you kay Lord. Lord, this is it. Sabi ko, ito na Lord. Tapos, kinongratulate niya ako. Umpisa mo na yan, sabi niya sa akin. After po ng shoot ko pag-uwi, in exactly 4:45 p.m., meron na po akong 105,000 views. 105,000 na po ang nanood sa in-upload kong video. Pag-uwi ko ng bahay at exactly 10:15 p.m., 24 hours. 24 hours yung video na naka-upload. Hello? 24 hours po, hindi 24 years. 24 hours! Umabot na po ako ng 171,500 views! At alam niyo pong estimated commission ko? Ang sales ko, in just 24 hours, sabi ko kay Brother Bill, halika dito. I-video mo ako. Dalawa tayo titingin ng sahod ko after 24 hours. Alam niyo po kung magkano? 11,800 pesos. Hello? Is there anything too hard for the Lord? None! 24 hours, tumataginting na 11,800. Wala akong ginawa. Magkuskus lang po ako. Grabe, papayamanin naman ang magkukuskus, no? And ito po, hindi pa lang tatapos dyan, kalma lang. Uwakan niyo yung mga upuan niyo, guys. Excited kayo, no? Sabi ko sa inyo eh, basta pagpapala, gising na gising tayo. Walang tutulog-tulog. Next Saturday, tatanong ko sa inyo magkano ang kita ko. Okay? 12 midnight. Nag-check po ulit ako bago matulog. And ito po ang sales ko. It's 12,700. Bago ako matulog, kapatid. 12,700. Bilangin po natin ha. Saturday, binigay ko yung pledge. Sunday, nag-upload ako. Monday, meron akong 12,700. Hello! July 13, in addition to the blessings of the Lord sa akin that week, I received 60 plus free sample delivered to my doorsteps. And it's all for free. Parang JNT Hub na literal yung bahay namin. Yung paglabas mo sa bahay nyo, ang daming parcel sa labas, iniiwan na lang ng delivery boy. Hindi na tumatawag, iniiwan na lang doon sa sobrang dami, B. Lahat po yan libre. Cabinet, upuan, electric fan. Lahat libre. Kung susumototalin ko po lahat ng binigay sa akin, it's not just more than 200,000. Sa free items pa lang ng different brands, panalo na po ako. Hello!
Lord, di ba? July 14, Monday again. And it's 9:30 a.m. The same time I woke up after 7 days. And you know what? I woke up 997,000 views. I woke up 9:30. After kong naligo ulit, Lord, I will wait. And I will worship you. Kumanta ako sa sala. Kumakanta ako habang umiiyak na nagkakantay ng milyon ko. And you know what? I hit my first ever million. First ever million views, mga kapatid. In just 7 days. In just 7 days! Ako lang po talaga yung pinaka-uwi sa lahat, sabi ko sa inyo. Pero uwi din kasi mag-bless si Lord eh. Ang bilis, di ba? Grabe! Di ba yung sinare ko pa ng mga example sa inyo, napaka-imposible kung paano naghihimala si Lord? Napaka-imposible din po nun eh. Hindi ako makapaniwala. Grabe na amazing si Lord. In exactly 7 days, the fullness of God's number, I receive my 1 million views. July 15, Tuesday. It's my 8 days. Hawakan niyo po yung buwan niyo, malalaglag talaga kayo dyan. Sinasabi ko sa inyo. Excited kayo, di ba? In exactly 8 days, again, the number of God. It's the fullness of the number of God. It's number 8. Sasabihin ko po sa inyo ang ibig sabihin ng number 8 mamaya-maya lang. July 15, on my 8th day, I hit my first ever 6 digits commission. 104,300 in just 8 days, kapatid! Grabe, di ba? No one can stop God! Hindi matapos, hindi ko maintindihan. 20,000 lang po yung binigay ko. Hindi mo alam ni Brother Binto. Maya't may tinatanong niya sa akin yung commission ko. Ayaw ko sabihin baka humingi siya. Grabe! Sa'yo na yung butalbi. Wow! Grabe, kapatid. Ubus na pong iyak ko sa isang buong linggo. Kung alam niyo lang. Araw-araw tuwing nag-check ako ng commission, nanginginig ako. Gusto kong gisingin yung sarili ko, pero gising na ako. Grabe si Lord. Grabe si Lord. Is there anything too hard for me? Sabi ni Lord, wala. Wala, kapatid. $100,400.
Grabe. Sa tingin niyo po ba mapupulot ko yan? 104,000, mapupulot ko po ba yan? No. In 8 days, mapupulot ko yan? No. Pag tumaya ako ng loto, baka kulang pa yung 100,000 ko bago ako manalo ng jackpot. Next slide, sis. Alam niyo po ba ang meaning ng 8? The biblical meaning of number 8 is new beginning, resurrection, and renewal. The number 8 often symbolizes a new start of fresh beginning. Grabe, ito na po yung simula na-unlock na po yung blessing sa akin. Grabe! Jesus rose from the dead on the first day of the week, which is also the 8th day, symbolizing new life and new resurrection. Circumcision under Old Covenant happened on the 8th day, symbolizes the beginning of life in covenant with God. Alam niyo po ba ang number 8? Continuous. It's unstoppable. It's unstoppable, mga kapatid. Sa tingin niyo po ba, if I did not obey the voice of the Lord that moment, meron ako yan? Isang step lang po. Isang step lang, isang test lang. Pumasa ako. Grabe po, di ba? Ito pa po. May mga pa-add-ons pa si Lord na blessing. Hindi lang po isang video ko ang nag-trending. I have 4 videos hit. 641, kanina pa pong umaga to. Baka ngayon, nasa 700, 800,000 or hindi po natin alam. 641 kaninang umaga, 1,000. 211.6 thousand. 33.1 thousand and 15,900 kaninang umaga po yan. And now, my present trending videos is 1.2 million. Grabe po, di ba? Next slide na, sis. Sige, sis. Meron po sana akong ipapanood sa inyo. May slide pa ako sa inyo. Okay? Wala tayong rason. Please hear me out, brothers and sisters. This is not the final. This is not the conclusion yet. Wala tayong rason to disobey God. Ako po may anak, walang katulong, walang assistant, 2 lang kami ni Brother Bill sa bahay na nag-aalaga kay Oz. Ilan po ang business na hawak namin? 5 po. Tapos ilan po ang social media na ginagamit ko for my sideline? 3 po. Wala akong editor. Ako lang nang gumagawa ng videos, content, ng mga vlogs. Lahat po kami ni Brother Bin, 2 nagtutulungan sa loob ng bahay. Pag siya po may shoot, ako magbantay kay Oz. Pag ako po may shoot, siya magbantay kay Oz. Pag 2 po kaming may shoot, si Mama, si Granny Mi ang nagbabantay kay Oz. Pag wala naman po kaming shoot, nga. Dasal-dasal ulit para sa mapagpapala ni Lord. Ilang parcel po ang binubuksan ko, ilang contents po ang ginagawa ko, ilang client shoot po at albums ang ini-edit ko, pero sa tulong ng Diyos nagagawa ko lahat ng ito. Sabi nga ng mga kumare ko, ako na daw ang pinaka-busy na tao na nakilala nila sa buong buhay nila. Pero lahat po yun in-offer ko kay Lord. Lahat ng meron kami galing kay Lord. Lahat ng mga pagpapala, lahat ng mga lakas galing
kay Lord. Hindi po galing sa lakas ko, kundi lahat galing kay Lord. Kaya nung sinabi niya, ibigay mo lahat yan para sa church building. Kahit po yun ang pinakakauli-ulihan kong pera. Kahit wala na po matitira sa amin ang buong linggo na yun. Buong puso ko pong ibinigay kay Lord. Walang alinlangan ibinigay ko kay Lord. And that very moment, yun po pala ang last test ni Lord para sa akin. And when I obeyed the instruction of the Lord, instantly, quickly, binalik niya sa akin na higit-higit pa sa buong linggo. Binalik niya sa akin in 104,300. Maliit ba? Mahirap po ba? Maliit ba si Lord? May imposible po ba kay Lord? Wala, kapatid. Amen. And here comes. Hindi po siya nagtatapos. The whole week, I'm talking to the Lord and to the Holy Spirit. I never heard from God. It's very quiet. It's very peaceful. Alam niyo po ang tanong ko kay Lord? Saan ko gagamitin yung pera na to, Lord? Ang hirap naman gastusin. Ang hirap ubusin, Charis. Totoo po, hindi ako nag-joke. I asked the Lord, Lord, tuwing naliligo ako, alam niyo po, ang pinaka-communication namin ni Lord, pinaka-hiding place namin is sa CR ko talaga. Alam niyo po yan, every tinetestify ko sa CR ko po nalilinig si Lord. And I'm asking the Lord, Lord, para saan tong pera na to? Itong 8 days na commission na to, para saan to, Lord? Wala akong naririnig, zero voice. No instruction from the Lord. And alam niyo po, araw-araw, Lord, bibigyan ko si Papa ng 10K, si Ate 10K, si Mama 10K. So meron pang 70K. Bigyan ko rin yung asawa ko 10K. B, pangapat ka lang, B. Family first. Bigyan ko din yung asawa ko ng 10K. Talagang ready na po. Naka-compute na. Tapos Lord, magbayad pa ng bills ng bahay, 2 buwan. Kasi 20 plus K po ang isang buwan namin sa bahay. Para maano na, sabi ko. So the whole week, ganun. Nagko-compute ako. Siyempre, every week po, every day po, nadadagdagan yung commission. Palaki ng palaki. Imagine in 8 days may 104 ako. So sa mga susunod na week, magkano na kaya? Amen! And I heard nothing from the Lord. And you know what? Nung ginagawa ko po itong topic na ito kagabi, sabi ko, Lord, speak to me. Eto na naman tayo eh. Andito na tayo, Lord. And alam niyo po, binalik ako ni Lord sa video na to. Pakita mo nga sis yung photos. Binalik po ako ni Lord sa post ko na ito. I posted this on TikTok. Sabi ko, Lord, pwede po bang buksan ko na lang dito kasi yung mata ko po very amazing po yung mata ko Kasi alam ko po hindi nyo rin mabasa Kasi ako lang nga lang, di ko na mabasa Wait lang po. Ay, wala pa ng wifi to sis. May wifi ka daan. Wait, pilitin natin basahin
Kasi yung cellphone ko po kasi nandito sa gitna. Andyan po lahat kasi. Hindi, malayo yun sis. Ano muna? Ito na lang po, para basahin ko ng maigib. Pinost ko po ito nung time na wala talaga akong maibigay sa church. Sabi ko, Lord, magpo-post ako, baka sakaling may mga mayayaman dyan na mag-sponsor sa church. Talagang pinost ko, ilang beses ako nag-post, parang 3 times kong pinost tong church building, yung picture niya. And then ito po ang sinabi ko dito. Doon po sa isang post ko, ibinalik ako ni Lord dito. Dito po tayo magko-conclusion mga kapatid. Kalma lang po kayo dyan. Okay? Eto po. Napakadaming video. Madami yan video. Ito ba? Ayan, ito. Ito po ang pinost ko. Pictures lang po kasi to, pero may slide mo siya. Kung isabayan mo na ako ng slide niya, sis. Sabi ko po, Lord, kailangan ko pong sumakses sa buhay at maka 6 digits na income dito sa TikTok para maibigay ko sa pangpapatapos ng church. Na ilang years na pero hanggang ngayon hindi pa natatapos dahil wala namang budget. Araw-araw kaming umiiyak, nagdadasal, nagtitiwala sa'yo, ikaw na lang po ang inaasahan namin, wala nang iba. Imposible man, pero naniniwala pa rin kami sa iyo na matatapos din ito. Ang tagal na po namin nagtitiis sa maliit na simbahan, mainit, siksikan at halos walang tubig, nababaha sa loob pag umuulan, walang parkingan, mataas at nahirapan na rin ang mga matatanda umakyat. Kaya araw-araw ginagalingan ko pong magbenta dito. Kinagalingan ko po magbenta dito sa TikTok para po maging tulad ng ibang affiliate na umaabot ng 1 million na sahod. Lord, paranas po. Ako naman po, kahit hanggang matapos lang itong construction ng church namin. Alam ko, Lord, imposible, pero di ba walang imposible pag sa'yo nagtiwala? Kaya masyado bang malaki yung panalangin ko ngayon, pero alam ko ibibigay mo din to kasi alam ko na mas malaki ka at makapangyarihan, sabi ko. Walang tigil maglilingkod sa'yo sa lahat ng kabutihan mo sa buhay, sa aming buhay. Sana yumaman na lang din kami. Para magamit namin para mas marami pa po kaming mataong matulungan. Soon, Lord, matatapos din to. And alam niyo po nung binabasa ko to, grabe no, 1 week po akong hindi sinagot ni Lord. Pero ang sagot niya, sabi mo anak, i-success kita, di ba? Sabi mo, 6 digits kita, ibibigay mo. And alam niyo po, excited talaga ko i-withdraw yung pera. Pero close po kasi yung bangko ngayon. Excited ako makahawak ng pera. Alam niyo po kung ano yung instruction ni Lord? Ibibigay ko for the church building. Grabe, di ba? Hindi nagtatapos doon, kapatid. Mahirap ba? Hindi mahirap. Ano daw? Yung 10K susumbong kita kay Lord. Lord, yung asawa ko, pinagnanakawan ka, Lord.
Huwag ka mag-alala, 1 week pa lang yun, B. 1 week lang yung pinaparilis ni Lord, B. Grabe si Lord talaga. Sabi ko sa Lord, Lord, hindi ako magsasuggest kay Mami. Pero kausapin mo siya. Pang building yun. Praise God. Hallelujah. Grabe po, di ba? Alam niyo po nung sinare ko sa mga kumare ko, that very moment, Monday yun Monday na hindi pa po ako nag-hit ng milyon. Nagkita kami. Sabi ko, magkape tayo mga Mars. Kasi syempre yung bahay niya yung ginamit ko eh. Magkape tayo. Small success. Let's celebrate. Kape kami. Alam niyo po, sinare ko sa kanila yung story. Alam niyo, sabi po nung kumare ko, grabe, literal narinig ko si Lord. Wait, Mars, paano mo narinig si Lord? O, diba? Mga supernatural yung mga... Grabe nga, pagkatapos yung church, golpe sa akin yung mga kumari ko, hindi pwedeng di mag-attend sila dito sa church. Oh, grabe, mga grabeng, mga imposible yung mga sinashare ko sa kanila. Sabi nung isang kumari ko, Mars, paano mo narinig si totoo? Paano yun? Wala ka naman nakikita. Sabi naman nung isa, kasi yung isa po, hindi siya Catholic, pero J-E-H, alam niyo na yun, Jeheho, ganun. Sabi niya sa akin, oo talaga yung mga born again, nanililig talaga nila si Lord Mars, huwag ka na magtaka, sabi niya. O, di ba? Buti na lang born again tayo, nanililig natin si Lord, di ba? Minsan kasi pag naririnig natin si Lord, Jesus name, hindi ikaw to Lord! Wait lang! You devil, you Satan, Jesus name! Si Lord yung nagbigay ng instruction sa'yo eh. Pinalayas mo yung demonyo. Ano kaya kung sinabi mo kay Lord yun? Ibigay mo yung 20K. Ay, Jesus name! Jesus name! Pagbayad ko to ng bills! Grabe, di ba? Kahapon, when the Lord told me the answer, excited akong mag-withdraw. Sabi ko, Lord, ipasa ko doon sa isang bank account para 20K. Kasi 20K po ang limit ng isang bank account. 20K, 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 20K. Kaya sabi ko kay Brother B, nagahan natin para Pero hindi ko sinabi sa kanya, wala talaga. Kasi kahit wala siyang alam. Zero. Kaya mamaya golpe ako dyan. Mga ngalabit na yan. Golpe. Ilak ko nga yung cellphone ko na baka mabuksan niya. Pero grabe, no? Yung ways ni Lord, grabe. Gagamitin niya pala ako to preach the word and dun siya magbibigay ng sagot. And Lord, I offer you these 6 digits. It's for you. Grabe! Ang sarap mabuhay na maraming pera! Para kay Lord! Mga kapatid, our time in this world is very short. Wala na po tayong panahon magpatayo ng bahay. Wala na po tayong panahon kung ano-anong mekos pa, kung ano-anong mga pangarap pa sa buhay. Ang pangarapin po natin makasama sa rapture. Yung matapos yung templo ni Lord, Kasi pag nakita niyo po yung church building, tuwing pumapasok ako dun, every time na papasok ako dun na habang ginagawa nila yun, gusto ko maglabasay sa tuwa. Kasi malapit na. Super lapit na ngayon. End of July, nakikita namin ni Papa na patapos na talaga. And by August, fully furnished na po tayo. By September, nandun na tayo! Ay, sabi ko sa'yo, sis, kahit pa magsayaw-sayaw ka at gumulo ka sa buong church, di tayo magkakauntugan dun.
Grabe si Lord, di ba? Grabe. Aalok-alok tayo dun sa sobrang laki ng church natin, mga kapatid. Is there anything too hard for the Lord? If the time is right, the Lord will make it happen. Amen? Kaya kung anong pinapagawa sa'yo ni Lord, gawin mo na! Baka last test mo na pala yan, kapatid. Para makuha mo yung matagal mo nang hinihingi kay Lord. That last test will unlock your forever blessing. Amen? Grabe! Palakpakan nga po natin si Lord! Grabe, Lord! Alam niyo po sabi ko kay Lord? Lord, you have promised that you will give us the church building. And you have given us the church building. And Lord, you promised 10 millionaires in the church. And I received the 10 millionaires in the church. This year, the Lord will give it to us. Nothing shall be impossible, kapatid. No doubts, no unbeliefs, no questions. Just say yes to the Lord. Amen? At sa mga nagtatanong po sa akin kung paano ko po ito ginawa, saan ako nag-start, paano ang naging journey ko, next preaching ko na po yan. Kala niyo Grabe, di ba? Amazing si Lord talaga. Whew. Ay, naku, grabe talaga ito, Lord. Next slide. Key truth. When we obey God fully and promptly, blessings are not delayed. They are released in His perfect timing, often sooner than we expect. Obedience is the bridge between your prayers and God's provision. Amen? Faith without obedience is incomplete. If God gives an instruction, your blessing is tied to your response. It's the very golden key to unlock your blessing. Amen? Amen. Hallelujah. Grabe ka, Lord. Alam niyo po, hindi ko nakikita ang mga puso ng bawat isa sa inyo. Kahit na po ilang years na tayong magkakakilala at magkakasama, but the Lord knows your intentions. The Lord knows your heart. If it is for the greater glory of God's temple and God's name, it will be yours. Amen? Conclusion. Basahin po natin lahat. Your breakthrough is often one act of obedience away. Don't let fear, pride, or delay block what God has already prepared. When you align with His will and obey His instructions, the way shortens and the door opens. Because with God, timing and obedience walk hand in hand. Keep walking, living, acting, and obeying in faith. When the time is right, He will make it happen. And He'll do it in a way only He can. Because with God, nothing shall be impossible. Hallelujah! Glory to God in the highest, kapatid.
Sabihin mo nga sa sarili mo, ako na ang susunod, Lord. Amen. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. To God be all the glory for everything. And let's all declare this. This is our final declaration. Ito mga kapatid, hear me out. The Lord is looking into your very heart right now. The Lord is looking into your very heart right now. So when you say this with all of your heart, with all of your faith, with all of your strength, God will do something great, and your miracle will be yours this week. Amen. Let's all declare this very slowly and wholeheartedly. I walk by faith and not by sight. I live every day trusting God's plan. I act on my faith with boldness. I obey God's instruction quickly and completely, knowing that obedience brings acceleration. I believe that when the time is right, the Lord will make it happen. And because I obey Him, the blessing will not be delayed. With God, nothing is impossible. To God be all the glory! Wow! Hallelujah! Amen! So everyone, let's all prepare our giving to the Lord, our tithes and offering, our pledges. Sige po, habang nagpe-prepare kayo, upo muna tayong lahat, may testify lang po si Pastora Marlene. Okay, so bago tayo magbigay, meron akong testimony. Nung sa gymnasium pa tayo sa West Central, sinabi ng Lord sa akin na I will give you an own house. Yung ibig sabihin ng house is the temple. Sarili nating house fellowship. Sabi ko, Lord, paano? Wala naman kami perang pangpatayo ng church building. Sabi ng Lord, don't you know that I am your financer? Sabi ng Lord, ako ang financer niya. Okay, Lord, sige. And then we keep on praying. Hanggang sa nag-start tayo na mag-come up ng bibili ng lupa sa nung nasa Unico na tayo. So nagkaroon tayo ng mga pledges, yung iba nangako ng pledge pero hindi naman nagbigay. Hindi naman sila nagbigay. No. Pero to God be the glory kasi mula nung sa Unico tayo na nagpa-pledge tayo dito sa church for the lot pa lang, sa lupa pa lang, I thank God na hanggang ngayon ay hindi napuputol ang pledge ko para sa Panginoon. At ngayon ay sa building na ang pledge. Then, basta by faith lang. And then, we are praying for the building. And also, naalala nyo yung mga pioneer, we are praying for Prayer Mountain. Tama? So, building and Prayer Mountain. And then, yun na nga, meron na. Yun na nga, ang church natin ngayon ay nakaka 10.2 million na tayo po sa pag-construction ng building. And we are aiming na talagang ma-finish. Sabi ko, Lord, basta hindi ako papayag
Sabi ko, Lord, by September, lilipat na kami. Hindi ako papayag na bumaba pa. Hindi ako papayag, Lord, basta hindi ako papayag. Sabi sa Panginoon. Dahil yung sinasabi yun sa Lord. Every time na pinag-pray ko yung building ko, mga gulgul talaga ako kasi nakikita ko yung finances. Imposible ang finances. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. Basta bahala ka na. Mag-touch ka ng mga tao na magbibigay para sa building. Then, praise God at praise the Lord at sabi nga ni namin ngayon, naghihingalo na yung ating fund ngayon. Kaya pinag-pray ko talaga yung fund kasi kung titingnan ko in the natural, kapos. Dahil bibili tayo ng 6 na air conditioner na yung parang ref, kailangan natin ng 6 mga kapatid. Dahil hindi kaya, sa laki ng building natin, hindi kaya ang 2 o 3. Ha? 7 pa nga pala, sabi ni engineer eh. Kasi electrical. 7 pa daw. Yan, sino yung mag-donate ng isa? Lord, touch them in Jesus' name. Touch, Lord. In Jesus' name. And then, praise God. At yan na nga yung building. So, sobrang excited kami, mami, kaming family, excited kami talaga na matapos na yung building para ma-set free na tayo dito. And June 2, before that, matagal na rin ako nagpe-pray ng farm lot. Then sabi ko kay Brother Bob, bro, maghanap ka nga ng farm lot na mabibili natin, bigay sa atin ng Panginoon. June 2 ay nagkaroon ako ng, pero nauna si Brother Pong nagkaroon eh. Di ba? Nauna ka nagkaroon. Ay farm lot na yan. Blessing you, Lord. Hallelujah. Ay pagtatariman na kami ng mga gulay pagdating ng panahon na kailangan na nating mamundok. No? So, bigyan ako ng Lord, siya nauna siya sa akin, binigyan ako ng Lord June 2 ng farm lot na 1,000 square meter. Yan. So malaki na yun, para sa pagtaniman ng mga gulay. Pagtaniman ng rice. Magpapatanim tayo sa rice na, diba? At nahawa ko po Sister Esther, nahawa ko sila Brother Eli. Kumuha din sila. So may mga farm lot na kami. And then, kasi June 3 ay wedding anniversary namin ni Pastor Ben. Pero alam niyo ba, bago kami nagkakaroon ng mga blessing, grabe ang paglilig sa aming relationship. Grabe talagang paglilig sa relationship namin dalawa. Sabi ko, Lord, sa tuwing wedding anniversary namin, may gift ka sa amin. Nung una, naalala ko, yung gift ng Lord sa amin nung wedding anniversary namin, yung house in lot namin. Bayan lupa. Ngayon yung gift ng Lord sa amin, yung farm lot. At nag-step by faith kami, may binibentang lupa, mas maganda. Talagang diretso na yung sasakyan, makakapasok, mas maganda. Nag-step by faith kami, 2,000 square meter. Sa amin na to. Pinunta namin, nilihans namin, Lord. Amin na to, Panginoon, amin na to. Nilihans namin, 2,000 square meter. 1,000 square meter sana, pero sabi niya, ang ganda ng place, kuha tayo ng 2,000. Wala kaming pera that time. Pero nag-yes ako doon sa agent. Ma'am, amin na yan 2,000. Amin na yan, basta amin na yan. Tapos imposible na nga ibigay kay Pastor Ben kasi paunahan daw magpunta doon, 6 o'clock ng umaga, nandun na siya. Kasi magsusurvey kung sino mauna. May kukuha ng 6,000 square meter, pati yun kasama. So imposible na ibigay sa amin. Imposible na. Kasi 6,000 eh. Kukunin niya lahat. Sabi tapos kung saan-saan siya, dito na lang kayo dyan. Sabi ko, wala ang conviction ko dyan, wala ang heart ko dyan.
Basta wala ang heart ko dyan. Kung hindi sa atin ibibigay yun, hindi kalooban ng Panginoon. I-give up ko, sabi ko. Alam niyo ba na pinaglaban siya ng agent at saka sino pa yun? Pinaglaban ka, no? Pinaglaban siya ng dalawa. Ma'am, sabi ko siya naman ang nauna, sa kanya na lang to. Alam niyo bang ibinigay sa amin? Imposibleng ibigay. Pero ibinigay. Mga kapatid, so, aside from that 1,000 square meter na farmland na pagtataniman ng rice or vegetable, ayan, kinatatayuan ni Pastor Ben, mga kapatid. Sa amin na ang 2,000 square meter dyan, nakuha na namin yan. At kinakausap ako ng Lord at kinausap din siya, nag-confirm. Lagi kami nagko-confirm. Mga kapatid, yung 1,000 square meter, ibibigay namin at ibinigay na namin for Prayer Mountain. Kaya, pagtulong-tulungan natin matapos na talaga ang building natin. Dahil pagkatapos ang building natin, yung Prayer Mountain ang i-develop natin. Magpapalagay tayo din ng seminar hall. Magpapalagay tayo ng maliit na pool for baptism purposes. Hindi ba ang saya? Kaya, let's give. Huwag tayong manghinayang na magbigay sa Panginoon. Dahil marami pa si Lord na nakalaan pagpapala sa mga givers! Hallelujah! Huwag natin kaliputan si Lord para hindi rin tayo kukuriputan ng Panginoon. Amen! So, let's give to the Lord! Hallelujah! Amen! Okay, pag-pray na natin ang mga ibibigay natin sa Panginoon.